Hello everyone, at nandito tayo sa SM Mega Mall, ang Han. Titingnan natin kung ano yung mga available or mga entry level na mga units nila. Ano, sama ka sa biyahe ko? Hello everyone, at nandito tayo sa SM Mega Mall at nandito tayo sa Han. Ayun. At kasama natin si Sir Leandro. Hello po, magandang hapon po. And sir, ayun, ano po pala yung mga entry level nyo para sa mga, ano sir, sa mga airsoft nyo or air guns? Air guns po. Ayan, air guns. So ang mga entry level po natin pagdating sa air guns, sir, ito po. So ang bala po nito is ball bearing or pellets po. So sumara po tayo sa ball bearing na bala. Sir. Ang bala nito sa 8 ball bearing. So kung maghahanap po kayo ng pang target shooting sa bakuran niyo, sir. So ito po 'yun. Pwede rin ito sa pambata. Para maladamin po ito, kailangan po itong tanggalin. Yan, ito po yung magazine niya, pinaka-magazine niya. So kailangan mo siyang loadan ng at least 50 rounds po. 50 rounds. Para maganda. So, 1 cup, 1 shot na lang. So yan. Sa FPS naman po, ito po yung pinaka, ano namin, sir? Pinaka-lowest sir. Lowest po, which is 350 FPS po siya. 350. So sa range ng bala po, at least 30 meters po. 30 meters. So price range po pala, 8,062 po. Pesos. Then, sit po tayo sa dito. Ito naman po yung tinatawag na pump action po. So, maximum 10 pumps. Ganyan po. 1 shot po yun, sir. 1 shot. Pero magdedepende po yung shot pump mo sa distance. So, let's say 10 meters. Pwedeng at least 2 to 5 pumps ka lang po para hindi rin hassle sa gagamit. Then, ito naman po, dual ammo na siya. Pwedeng ball bearing dito. Open mo lang po ito para maludan mo siya ng 50 na ball bearing. Then, dito po yung pellets. So, malod ka lang po dito. Kasi ina-advise po namin na bago nyo siya balahan ng pellets, make sure na ubusin nyo po muna yung ball bearing para hindi maghalo yung bala sa loob pag kinasam siya, pag pinutok mo. So, yan po. Then, FPS po na ito, 800 FPS na po siya. So, medyo malapit na po ito sa mga break barrel natin pagdating sa FPS. The difference is, dual ammo to, then sa break barrel po natin is Single. pellets po. Pellets. Isang pellet. Price range po na ito, sir, is 10,906 po. Then, same dito lang sa isa, sir. Pagdating po sa specs, parehas lang po sila. Ang pinagkaiba lang po is na ginamit na material. Which is, ito po yung polymer plastic. Kaya medyo solid na rin po siya. So, mas mabigat mo sir. Opo. Try nyo po i-feel, sir. Ayan. Guys, kung So, gusto see the niyo ng difference. mas mabigat, dito kayo sa kaliwa. Then, kung gusto niyo ng mas prefer niyo mas magaang, ito sa kanan. Yes, po. Yeah. Yung pinagkaiba lang po nila is ito, may scope na po siyang kasama. Then sides. Ito naman, may reeling ka, so pwede mo siyang lagyan ng scope, sir. Then, naka-optics set ka rin po. Ito naman, sir, nasa 12,553 lang po siya. 10,000. So, let's proceed to brake barrel, sir. So, sa brake barrel po, meron tayong tinatawag na spring action, then IGT. So, ang ibig sabihin ng IGT, inner gas technology. So, ito po yun. Ito po. So, Carab Roadster IGT. So, ibig sabihin yan, ang inner gas technology. So, ito po, meron siyang
parang cylinder sa loob, cylinder, na pag binali mo, mag-load niya siya ng pressure. So, gas type po yun, sir. Then, meron din siyang magazine na 10 rounds. Naka-whisper barrel ka na rin po. Then, optic sight. Nice. Then, sa reeling naman, meron na po siyang nakalagay. So, kung gusto mong gumamit ng scope, pwede mo siyang lagyan, sir. Then, sir, effectiveness na to, sir, gaano kalayo naman, sir? Effective range po na ito is up to 100 meters po. Pero mas maganda po, let's say sa penetration, at least 50 meters or 30. So maganda pang tama natin, sir. Then FPS po na ito is 1000 FPS po. Mas malakas na. Yes, sir. Compared sa dito. So yun naman sir, ang nagkaiba lang po nila. Wood, then sa mga FPS po. So kung sa FPS po, kunti lang mga difference nila. Which is 100 yung nalagdag sa ibang model. Then, if ever pala, sir, yung, kunwari, yun nga, difference is 100 lang sa FPS, sir. Is, ano po ba siya? In reality, kapag ginagamit, is ramdam po ba yun? Or hindi siya masyadong ramdam? Ayun, sir. Magandang tanong po. So, sa spring action po, medyo may konting recoil po siya kasi may pumapalong spring sa loob. Compare sa IGT po natin na parang pressure na lang yung nagpapagana sa kanya. So, walang gaanong ano po yun, recoil. So, Then, halos parang walang galaw. yun pala, sir, may last time na nagtanong sa akin, kapag sa recoil po ba, para siyang totoong baril na talagang tatalsik yung balikat or parang mabababa mo or matataas mong ganun? Well, hindi naman po siya ganun kalakas. Hindi ganun. Yeah. Kasi ito naman kasi pellets po siya, so walang pulbura na sumasabog sa loob. So yun sir, pinakaiba lang po nila is yung iba may scope, then yung iba may magazine, tulad nito, bull whisper barrel, ito wala po siya, silencer. Same with this one. Sa mga price range po natin ito po, nasa 32,794. Ito yung spring action. Na medyo mura po siya compared sa mga IGT natin. Sir. Ito po yung IGT, 35,904. Then, sir, yun pala, if ever na bibili po sila, ano pala yung warranty sa mga gantong mga sir, unit or product na sir? Well, sa warranty po natin, meron po siyang 3 months warranty po. Parts and service po yun. Parts and service. Yes. Then kahit matapos yung 3 months warranty nyo, sir, pwede nyo po siyang ipaayos sa main office na po namin, sa Panay Avenue. Sa unahan po yun ng M-Place. Then, ayun pala sir, if ever pala na hindi sila makapunta dito sa SM Mega Mall, ayun, ano po yung nearest branch na meron kayo, sir, within Metro Manila? Meron po kami mga branches like sa SM North, Ali Mall, Mega Mall, MOA, and then the last one is Cebu. So, yun po yun, sir. Ayan. Then, sir, ano pala yung mga tinatanggap niyo mga mode of payment pala, sir? So, sa mode of payment po natin, ano tayong card or cash. Card or cash? Street payment na po yun, sir. When it comes to installment, wala po tayo na, sir. So, let's proceed po sa ibang model natin, sir. So, punta na po tayo sa PCP. So, pag sinabing PCP po, pre-charge ng mga tip po ito. Ibig sabihin. So, dito naman po, bibili kayo ng compressor o run pump para makargahan mo na lang po siya. Dito Sir, naman, sir, sa ganito pala, di ba may mga parang, yung mga maliliit na pump, sir? Ayan. function. Gano'n pala tagal or ilang beses mo siyang nare-recharge sa mga ganito, sir?
Just in case na bago lang sila sa ano sa ganito. Well, sir, meron po tayong tinatawag na compressor or hand pump. So, ito po yung hand pump natin. Ayan, so pagdating po sa pump action, wala po tayong estimated na kung ilan ng pumps ka na, sir. Yes, sir. So, meron naman po siyang gauge. Makikita niyo po dito kung ilang karga na siya. Let's say, kung na-hit mo na yung 3,365 PSI. So, ibig sabihin niya, sir, puno na po siya yung tanke niya. So, doon mo po malalaman kung puno na yung tanke niyo. So, itigil mo na po siya. Sa compressor naman, so, yes, halos same lang po. Pero ang kaabalang nila is hindi ka manual pump. Yes, po. Ay, wala tayong sir, compressor na madidemo. So, explain ko na lang po. Sige po. Sa compressor, medyo less hassle na po siya kasi pipitin mo lang po siya para makahargan mo ito. So, dito mo po siya isasalpak yung pinakapin ng compressor or hand pump. So, nasa customer po namin kung ano yung mas preferred nila is either hand pump or compressor. Yes, sir. Sa price range po naman ito is 63,228. Then, ito naman, naka .22 caliber na rin po siya. So, medyo malaking bala niya compared sa mga 177 natin na brake barrel. So, pakita ko lang po sir yung bala natin kung ano yung pinagkaiba nila. So, ito po yung bala natin. Ito yung 22 caliber. So, medyo malaki po siya compared sa 177. Sir, if ever yun, kasi may nagtanong sa akin nito dati, kung kunwari, mas malaki yung nilagay nila, pero dapat maliit, or maliit dapat, or ano, parang nagkapalit. Nagkapalit po. Hindi po ba siya masisira yung mismong unit or masisira, sir? Yes, sir. Same po. Gandang tanong, sir. So, bali pag 177 po yung pinaka-barrel niya, pag nabalaan niyo po siya ng pellets na 22 caliber, so hindi po siya kasya. So, doon pa lang malalaman niyo na po kung ano yung bala na nalagay niyo. Yes. Then, kung sa 177 naman, tapos maliit ang nailagay, sir, ano po ang tendency na pwedeng mangyari, sir? or yung sa 22 caliber naman po, tulad nito, pag binalahan mo siya ng 177 caliber, so, iluluwa lang po siya kasi maliit po yung 177. Hindi siya Compared sa barrel. magpapayar pa rin. Hindi po. So, lulusot lang siya. Lulusot. Kasi may hangin na lumulusot din. So, walang gaanong tumutulak na hangin sa kanya. So, yan pa. Then, sir, para sa ganito pala, magkano po pala yung presyo nito, sir? Para magkaroon sila ng idea, sir. So, sa ngayon po, ang presyo po natin sa mga bala, ito po, nasa 869 pesos. Then, ito naman po, 1,020 pesos po. So, depende po yan sa shape ng bala po natin. Kasi sa bala po, pag sa bala, meron tayong hollow point, flathead, rounded, and then pointed. So, depende po sa inyo, sir, kung ano yung bala na gagamitin. Then, lahat naman po sa inyo, sir, yung apat na yun is available naman sa store. Sa ngayon po, yes, yung iba po nung yung iba po, available pa naman sa amin po, kung gusto niyo mag-avail. So, punta lang po kayo dito sa Han Mega Mall po. Mayroon pa kayong mga kailangan na specific na mga, for example, mga vest, jacket, mga night vision, mga multi-tools, or mga self-defense, kagaya ng mga spray paint, or pepper spray, mga ganon. Meron sila dito. Ayun.
punta na lang kayo sa mga nearest branches at ayun. Lalagay ko na lang sa description yung contact number at ayun, visit na kayo sa Han. Thank you.